Magsisimula ang ating kwento kung saan sa isang kabundukan na nasisinagan ng maliwanag at bilog na buwan. At sa kagubatan nito ay may tatlong individual na naririto at ang dalawa pilit na hinahatak ang isa sa di pa malamang dahilan. Maya-maya pa ay makikita natin na tinapon ng dalawa ang isang lalaki sa may batuhan at nakadapa itong tumama sa batuhan. At sa bandang ibaba nito ay may butas na parabang may isang bagay na nakalabas dito dahil sa pagkatapon ng lalaki dito. Nagsalita na ang mga lalaki na may galit na ekspresyon na ito na daw ang pinakamalas na lalaki ang nakita nila dahil pumasok ito sa isang inn kahit wala itong pambayad. Pero imbis na magmakaawa ang lalaki para sa kanyang buhay ay binigyan pa nito ang dalawa ng kanyang gitnan daliri kahit pa ito ay nanginginig dahil sa kawalan nito ng lakas. Kasunod nun ay tumawa pa ito kahit bogbog na at tumutulo na ang dugo sa ilong nito na giniit na ang dalawang lalaki daw ang malas, at kung sino daw ba ang nagsabi na wala siyang pera, subalit di man lang siya pinatapos ng mga ito kumain. Nagalit naman ang lalaki dahil parang iniinsulto niya ang mga ito dahil sa nakapitong beses na ito kumain sa kanila at wag na daw nitong isipin pa na bumalik sa kanilang Lausus brother. Sabay sipa dito sa kanyang pagmamuka. Kasunod ay inis ang dalawa na umalis habang tinitignan niya ito na nakabaliktad dahil sa lakas ng pagkasipa sa kanya. Napasabi ito na sa pag-iisip na siya ay may dignidad na lalaki mula sa 21st century ay kumpiyansa niya din masasabi na siya ay galing sa ibang mundo, at ang naghihintay lang daw sa kanya dito ay ang mahirap na kamatayan. Sa kanyang pagsisalita ay may bigla naman nahulog sa itaas na parang star. At bumulosok ito patungo sa kanya ang nagliliwanag na bagay. At maya-maya pa ay maaninag ng konti na ito parang isang babae na napapalibutan ng gold na kapangyarihan at lumilipad sa gitna ng mga tuyot na mga kahoy. Maya-maya pa ay malapit na itong bumagsak sa kanya at tatama sa tumatayong junjun nito. Nang tumama na ito ay nagkaroon ng maliit na pagsabog at nagtatalsikan ng mga bato, kaya ito naman ay napadure ng dugo at ramdam na ramdam ang tumama sa junjun nito. Maya-maya pa ay unti-unti nang nawawala ang usok na bomb alot dito dahil sa pagsabog at sa pagkawala nito ay maaninag ang isang magandang babae na may puting buhok na nakaupo. Pagkatapos ay ramdam ng babae ang kanyang naupuan at namamula ito na walang masabi na napapakagat na lang sa labi nito. Maya-maya pa ay nagulat ang babae dahil nakikita na niya na isang tao pala ang kanyang naupuan pero ito ay nagalit. At tinawag pa na salbahe ang bida dahil siya daw ay nagmamadali pero bigla daw ito sumusulpot sa kung saan-saan at may nakakamatay pa ito na sandata. Labis naman itong nagalit dahil siya pa ang pinagbintangan nito na bamanga sa kanya, sabi pa niya na ito daw ang salbahe pati na ang buong pamilya daw nito ay salbahe dahil siya daw ang bamanga sa kanya. Habang namamula ay tinawag nito na baliw ang bida dahil sino daw ba ito para sumagot sa kanya. Sinabi pa niya na kukumpiskahin na nito ang nakakamatay nitong sandata sabay hawak sa sandata ng bida. Nang mahawakan niya ito na parang isang tore na sa tigas at laki nito, ay nabigla ito at tumulo ang laway nito, at ang mga mata nito ay nagkasimbolo ng puso na nagpapahiwatig na nagustuhan nito ang sandata ng bida sabay sinabi na may natural daw na yuan yang ang bida. Kaya naman natuwa itong lumapit sa muka nito at may ngiting sinabi na kahit ito daw ay parang walang buhay pero ito naman daw ay hindi mamamatay para daw sa bida, at sa kanya pag sila ay magkaroon ng contact sa isa't isa malalaman niya kung ano ang male iligtas nito sa kanya. Parang natakot naman ito sa pinagsasabi ng babae kaya nagtanong ito kung ano ang gagawin nito. Nagsaad naman ito na bilang kanyang master daw ay personal niyang ililipat sa bida ang Art of Nine Sons sabay hahalikan nito ang bida. At di na pumalag ang bida dahil namumula na ito na ibig sabihin ay gusto niya din ang ginagawa ng master nito sa kanya. Nang mahalikan na niya ito ay biglang lumiwanag ang mga labi ng mga ito, sinyales na ginagawa na ang paglilipat. At habang ito ay nagaganap ay sinabi ng babae sa kanyang disipulo na ang divine art daw na ito ay ginawa ng master ng babae na si Rigwan Jinwo at ito daw ay makakapagligtas sa kanyang buhay.
Kasunod nun ay tumayo na ang babae at sinabihan ang bida na lagi daw nito tatandaan na bago ito maging quasi-sage ay ang innate body na Yuan Yang ay hindi dapat na mabasag, kung hindi daw ay ito ay masusunod at mahihirapan siya sa pagliligtas sa kanya. Pagkatapos ay agad na itong umalis at habang papaalis na ito ay sinabi nito sa bida na magkikita silang muli pagkatapos mag-breakthrough ito sa pagiging quasi-sage. Samantala ang bida naman ay pinipigilan pa na umalis ang kanyang master. Mabilis ang panahon dahil lumipas na ang 300 year dito sa Dongsheng Shashu. Ay makikita natin dito ang isang matanda na tame time na nagkukultivate at sa likod nito ay dalawang asong naglalampungan. Dahil sa ingay ng ginagawa ng mga ito ay nag-aapoy sa galit ang bida at may matalim na titig sa dalawang aso sabay sabi na kung wala daw natitirang moral sa mga katawan ng mga ito. Labis naman natakot ang dalawa sa titig ng bida sa kanila na paraban sasaktan sila nito. Nagwawala ito sa ilog at kanyang sinabi kung ano ang ginagawa ng mga ito sa harapan ng isang matanda na gaya niya at di do ba alam ng mga ito na ang araw na ito ay araw kung saan siya ay mag-breakthrough sa quasi-sage. At kung hindi daw ang mga ito aalis ay kakapunan daw niya silang lahat. Labis naman nasaktan ang asong lalaki at umalis itong umiiyak at ang babae naman ay nagtago na lang sa likod ng bato. Naramdaman din ng isang hayop ang pagwawala ng bida sa ilog kaya pinapapatakbo nito ang lahat. Dagdag pa nito habang tumatakbo ay ang pangit daw na matanda ay nasa taas na ng bundok at sa wakas daw ay mag-breakthrough na daw ito. Tinawag naman ng guerrilla ang babae nito na ang beast daw kanina ay nagkamali kung saan ang daan, pero ngayon daw ay mag-breakthrough na do ang matanda kaya niyaya niya ito na bumaba na sila ng bundok at magtago. Pero nagsalita naman ito habang namamulan na natingin daw niya ay gwapo ang matanda. Sa sinabi nito ay labis na nagulat ang lalaking guerrilla. Balik naman tayo sa bida na nag-breakthrough na sa pagiging quasi-sage at napapalibutan ito ng yellow na kapangyarihan at nag-aalab ang buong katawan. Malakas itong tumatawa dahil sa wakas daw ay nag-breakthrough na ito sa pagiging quasi-sage binago nito ang kanyang buhay. At na-enjoy din daw niya ang 300 years ng kanyang buhay at ito daw ang Automata Paradise. Pinagmasdan pa nito ang kanyang kamay habang naiiyak dahil sa wakas daw ay bumalik na ang kanyang katawan sa pagkabata nito, sabay ihip sa paltos nito sa kamay at sinabi na di daw nasayang ang kanyang 300 years na pagtatrabaho sa pagkukultivate. Tinaas pa nito ang kanyang kamay na para bang nagpapasikat sabay sabi na ang goal daw nito sa buhay ngayon ay magkaroon ng maraming asawa at babae, 3 beses kakain sa isang araw at magpapakasaya buong gabi. At gagawa siya ng napakalaking pamilya. At habang siya ay nagsasaya biglang may lumabas na portal sa lupa na kanyang kinagulat at nakilala niya ito bilang isang summoning array. Maya-maya pa ay napangiti ito na para bang may balak ito at kinuyam ang kanyang mga kamay at nakangiti habang sinasabi na ngayon daw ay first time niya sa Holy Realm ay magpapakasaya na daw muna siya dahil ngayon ay siya na si Sage Lin. Kasunod nun ay lubos na kumpiyansa itong tumalon sa portal na may lubos na kasiyahan sa kanyang muka. Samantala sa isang bulwagan ay may team na humihiling sa makapangyarihang Panginoon na tawagin nito ang isang sage para sa kanila, dahil handa siyang ibigay ang 10 taon na lifespan nito para ito ay matupad lamang. Maya-maya pa ay binawi nito ang kanyang sinabi at 1 taon lang ang ibibigay nito para lang matupad ang kanyang kahilingan dahil sa ang mga demon at ang mga ghost ay nawala sa kanilang bansa. Tinupad naman ng God ang kahilingan nito at lumabas na sa portal ang hiniling nito na sage, at walang iba kundi ang bida na walang ibang suot kundi ang tuwalya lang pero mataas pa din ang kumpiyansa nito na nakataas ang kamay at naka-gesture pa. At ang babae naman na humiling ay labis na nagulat at namumula dahil sa parang nakita nito ang matinding sandata ng bida na napakalaki at kitan-kita ang anino nito sa kanyang muka. Kaya magkahalong gulat at saya ang naramdaman nito. At dahil sa pagkagulat ay di niya naiwasan ang bida na nahulog sa kanya. At dito ay makikita natin ang bida na nakangiti at sinabi sa babae na ito daw ay maganda at cute,
At ang figure nito ay kahanga-hanga subalit ang mukha na gaya nito habang tumatawa ay sinabi na hindi niya ito mabibigyang ng points na higit pa sa 3 point. At ang babae naman ay di pa din ito nahihimasmasan sa nangyayari at patuloy pa din na namumula at natutulala dahil ramdam nito ang sandata ng bida habang nakaupo ito sa kanya. Maya-maya pa ay napasigaw na ito at akma nang itutulak ang bida. Nang may tulak na niya ito ay agad na itong tumayo at naghanda para kalabanan ang bida. Kasunod nun ay inilabas nito ang isang treasure sa isa nitong kamay, kasabay nun ay sinabihan nito ang bida na kung sino ba ito para husgahan siya na parang tinuturing nito siya na isang alipin siya na isang pervert. At galit ito na tinapon ang treasure habang namumula at sinabi na papatayin daw niya ito. Nang nasa taas na ito ay naglabas ito ng dilaw na kapangyarihan na patungo sa kanya subalit ito ay kalmado lamang. At may ngiti na sinabi sa babae na ito ay mahina lamang dahil isa lang itong dalawang border na kapangyarihan, kaya agad na niya tinaas ang kanyang kamay at balak itong sangain gamit lang ang kanyang hinliliit. Subalit ang labis nitong kumpiyansa ay nawala dahil sa hindi niya kinaya ang treasure at agad itong napadapa sa sahig dahil sa tumama ito sa kanya. At ang babae ay labis na nadidasmaya habang kinukuha ang artifact. Sa kadahilanan na ang kanyang master daw ay iniwanan siya ng isang extremely ancient summon ng array subalit ang Nazamon lang niya ay isang kahabag-habag na bagay lang. Samantala ang bida ay nakadapa pa din dahil sa pagkakulong nito sa malakas na kapangyarihan ng artifact ng babae, at labis pa din itong nagugulat dahil din ito alam kung ano ang nangyari at bakit daw hindi niya ito nakayang pigilan. Sa pagkagulat nito ay agad siyang bumangon at napasigaw habang tinatanong sa sarili kung nasaan na ang kanyang 300 years na cultivation. Samantala ang babae naman ay may gulat na ekspresyon na patingin sa kanya habang nakaluhod. Napasabi na lang ito na kung paano nagawa ng bida na wasakin ang Tianyin Proction dahil ito ang kanyang pinakamalakas na atake, kaya ito ay di maiwasang mapahanga sa bida. At ang bida naman ay labis pa na nagulat nang makita niya ang kanyang Nine Sons Divine Art na tumupok sa isang 108 mountain, ay naging isang maliit na apoy lamang na kahit isang dahon ng kahoy ay di na nito kayang tupokin. Maya-maya pa ay napansin nito ang isang poste sa gilid na parabang nagpapalabas ng mga simbolong sulat sa paligid nito. Na di kalaunan ay kanya itong mabilis na inatake sabay sabi na kung bakit ang isang second level na babae ay mayroon ng ganitong bagay na ancient summon ng array. At nang matamaan na niya ito ay di man lang niya ito nagasgasan kahit na konti at napatalsak lang ang kamay nito. Kaya pinagpawisan lang siyang napasabi na ang kanyang level cultivation ay nilimitahan at ang iba pa niyang ability ay nawala na din. Kaya sa pag-iisip nito ay nalulugmok na lang siya sa pag-iisip na wala siyang kayang gawin sa panahon ito at di na siya makakabuo ng kanyang harem. Kaya agad siyang lumapit sa babae at galit na galit habang hinahawakan ang damit nito at sinisisi niya ito dahil kung sino daw ba ang babae para limitahan ang kanyang cultivation level, at paano pa ba daw niya masisimulan ang buhay ng isang harem. Napaiwas lang ng tingin ang babae habang namumula dahil hindi daw nito alam ang kanyang pinagsasabi dahil wala naman daw siyang manual para ito ang sundin at hindi din naman daw niya gusto na makasama ang isang pervert na gaya niya. Nagulat naman ito sa pinagsasabi ng babae kaya napabitaw ito bigla na para itong may naisip na idea. Kaya naman napangiti ito ng parang many okis habang sinasabi na ang babae daw ay may isang summon ng array at kung tama daw ba siya na isa itong emperor. Napahawak naman ito sa kanyang dibdib dahil iniisip niya na may balak na gawin sa kanya ang bida, kaya nawarningan niya ito kung ano man ang iniisip ng bida na isang kamanyakan ay wag na niya itong ituloy dahil hindi daw siya ganang tao. Nawirduhan naman ito sa mga naiisip ng babae dahil parang may mali daw sa pag-iisip ng babaeng ito. Kasunod ay agad siyang lumapit sa babae at hinawakan ang dalawang balikat nito at kanyang sinasabi dito na ang kanyang punto ay since ito daw ay isang emperor, at siya ay bubuo ng kanyang harem, na tamang-tama ito ay galing sa kalangitan.
Nagsaad naman ito na wag mangarap ng mataas ang bida dahil sa mayroon lang silang 3 concubines na isang former emperor. Maya-maya pa ay may isang tao na tumawag sa babae, at nagsaad na ito ay masama. Pinagpapawisan pa itong pumasok dahil sa may nangyari daw na masama sa kanilang palasyo. May gulat naman itong ekspresyon na napalingon sa dumating at pinapa ulit nito ang kanyang sinabi. Saad naman nito habang nakaluhod na ang kanilang palasyo ay pinagmumultuhan. Nagsalita naman ang bida sa likod na dalhin daw siya ng babae doon, sa kanyang pagsisalita ay napalingon naman ang babae dito at kahit na ang babaeng nakaluhod ay napansin na nito siya. Nabigla naman ang babae sa pagkakita na may damit na ang bida kaya tinanong nito kung saan niya nakuha ang kanyang damit. Dagdag pa niya na ang Shoan Palace ay ang bedroom ng Empress Dowager, kaya bakit naman siya nito dadalhin doon at kung ano ang gagawin niya doon. May buong kampiyansa naman itong nagsabi habang nakangiti ng tagumpay na hindi daw ito ang gagawin niya at gagawa lang siya ng mas interesting pa dito. Kaya bilang ang kanyang master ay kailangan siyang dalhin nito doon. Subalit ang babae ay pag-alit na sinabi na hindi niya dadalhin ang bida doon. Dahil sa pagmamatigas ng babae ay pinaliwanag nito ang contract ng isang servant dahil mukhang hindi daw ito naiintindihan ng babae. At kasunod nun habang may pilyong ngiti ay nagpalabas ito ng maraming papel na may sulat sa may paanan ng babae na unti-unting bumabalot sa binti nito. At di kalaunan ay natali din ang kanyang kamay kaya napasigaw ito, nang may magandang postura ang kanyang katawan. Subalit nagmamatigas pa din itong sinabi na siya si Luo Wei at hinding-hindi bibigay. Pagkatapos niya itong sabihin ay wala pa din nagawa dahil napilitan pa din itong isama ang bida habang hawak-hawak ang kanya harapan na paraban may ginawang pagpaparusa ang bida. Kaya ito ay nakangiti na tinitignan si Luo Wei. Nagsaad ito na since ang kanyang cultivation level ay nalimitahan kaya ang kanyang lakas ay bumaba ng husto kaya ang pagpaparusa ay tatagal lang ng kalahating oras. Kasunod nun ay nasa harapan na sila ng silid ng Empress at agad naman itong nagbukas. Kaya naman ay agad na silang pumasok dito at agad din silang binati ng mga tauhan sa loob. Kasunod nun ay agad nang nagsalita si Luo Wei sa Empress na narinig daw niya na ang Shoan Palace ay minumulto kaya tinanong niya kung ano na ang nangyayari dito. Nagsalita naman ang Empress na kasama na nito si Master Jingyun kaya magiging okay na ang lahat pero since ang Empress ay busy kasama ang state affairs kaya wag na ito mag-alala sa kanyang ina. Labis naman itong nagalit sa sinabi ng Empress at akma na itong bubunot ng kanyang sandata sabay sabi na wag daw nitong tawagin ang kanyang sarili na kanyang ina. Dahil isa lang itong asong babae at hindi ito nababagay na tawagin siya na ina nito, kasabay nun ay nagpakawala ito ng malakas na atake tungo sa Empress na kinagulat ng dalawang bantay ng Empress at nasira din ang kurtina sa kwarto nito. At dahil doon ay nakita natin ang isang napakagandang Empress na kalmado lang at nakangiti habang nakahiga. Pagkakita ng bida dito ay halos lumabas na ang kanyang puso sa sobrang pagka-inlove sa Empress at sobra itong napahanga sa kagandahan nito. Samantala ang Empress na kalmado lang ay agad itong nagalit dahil hindi nito nagustuhan ang ginawang pagpapantasya sa kanya ng bida. Sa kadahilanang ito daw ay napakamapangahas kaya tinawag nito ang kanyang sister Bian at pinag-utos na patayin ang bida.